Dito na ako ngayon sa Kuan, din sa Battle Depot, doon sa sarado. Ari pinuntahan ko hapon kaso sarado. Pupuntahan natin ngayon ulit at bukas na. Malalaman natin kung magkano ore. Hanggang na rin karami. Yan tayo ng card, ipapasok natin ring card. Yan. Tapos nakakuha na ako at 12.80. Aba, malaki rin. Ang sabi ko ito ang sabi ko $6 lang o kaya $7. Aray, kukunin ko na ng pera. Yun. Ay, thank you Lord. Yan, tapos resibo. Okay na, yun. Nakakatuwa Ang estimate ko kahapon mga $6 or kuwan lang $7. Kumita ko ng $12.80. Yan ho mga price. Aluminum cans 10 cent, 1 liter container milk 25 cent. Ano to? 1 liter clear 10 cent, plastic 1 liter other 10 cent. So yan ho. Kumita ako ng $12.80. Abay, magkano na to sa pera sa Pilipinas? Aba, ay nakakatuwa ha. Hindi salamat ho sa itaas at pang Tim Hortons ano ha. Yon, nagbabalik na naman ho tayo. Ay ito hong pinaka-intro ng video ko kanina ay ipinasilip ko ho yung yung pinagbilhan ko doon sa mga recycle ano ho. Ay dapat yun ay mabebenta natin nung last Monday. Ay kaso isarado at family day dito sa Canada ano ho. Ay ang nangyari nga ay kahapon ay yon ay naibenta ko na. Ay ang sabi ko sa inyo $7 lang o kaya $6 ay naka $12.80 ako no. Ay di malaking bagay din ano ha. Ay siya ay maiba ho naman tayo. Ay ako ho'y panglaw na panglaw kagabay. Bakit ha? Di ba't ho ako'y naglilinis? Ito hong katabi kong building. Noong ako'y pauwi na, noong ako'y nasa parking lot na ho ng aking nililinisan, ay may nakilala ho akong Pinoy mag-asawa. Ay ako daw ay namukha nila. Ang una mo nilang nakilala yung kotse, itong Honda na ito, itong kulay silver na ito. Ay ako nilapitan. Ay sabi, tol, di ba't ikaw yung yung nagbiyahe ng 8 araw? Ay pinapanood ka namin sa YouTube Sabi sa akin gayong. Ay atin ang bilisan ng kwento. Sa madaling salita ho, nagtanong sa akin na kung may alambado ako dito na applyan na agency na medyo mababa ang singil. Yun ho ang pagkakasabi sa akin, yung medyo mababa ang singil. Ang sabi ko ay ganire. Sabi ko kuya, pinapanood mo naman ako sa YouTube ano. Ay kuwan, alam mo naman bago pa lang ako dito sa Edmonton. Ay pero may sasabihin ako sa iyong agency na ito yung agency, itong sasabihin ko sa iyong agency ay ito yung ito yung natulong ngayon sa aking pinsan na ito yung na-content natin dati na galing ho ng British Columbia tapos napapunta dito sa Edmonton at nakikipagsapalaran dahil ho siya ho ay seasonal worker sa A&W sa British Columbia. Ay ngayon parang nalugi ang A&W doon. Ay yung kanyang 6 months na kontrata ay na-terminate ano ha. Ay ngayon naghahanap siya ngayon dito sa Edmonton pero may nakita na ho. Yan. Ay kuya, ay tayo na may nagkausap. Ay sana'y makatulong yun sa iyo ano. Ay ano ho bang pag-uusapan natin? Isa ho sa mga paraan sa pagpunta rito sa Canada ay tourist visa ano ha. Visitor visa. Pero hindi ko naman ho sa dinidiscourage kayo ay hindi ho porket kayo nagtourist dito o nagbisitor ay may kasiguruduhan na ho na kayo'y makakahanap ng trabaho. Gusto ko lang hong linawin sa inyo ano. Kagaya ho nitong nakausap ko nga kagabi.
kamag-anak niya yung nag-tourist dito. Nagbenta ho. Meron hong computer shop. Hindi, yung parang school supply daw. Yun, nagbenta ng gamit. Parang may mga Xerox machine, computer. Basta mga school supply daw. Nagbenta ho ng gamit, makapunta lang dito. Sa madaling salita ho, may baon papunta rito sa atin sa Canada. Ay ngayon ho, ay 4 na buwan ay wala pa nakikita. May nakikitang agency, sinisingil daw ng 12,000. Ay ngayon ay namamahalan. Ay ngayon nga, nakita ko kagabi, sinabi ko yung agency ng pinsang ko. 8,000, 9,000 ang singil noon. Ay di mababaho ng kwan. 12,000 yung sinabi niya Ay ito sa pinsang ko, 9,000. Ay gusto ko lang hong linawin ha. Pag ho kayo pupunta dito ng tourist visa sa panahon ho ngayon, dito sa Edmonton. Dito ho sa... Ito, papakita ko sa taas, yung Pinoy in Edmonton. Mag-join kayo sa group na yon. At ang dami ho naghahanap ng trabaho na visitor visa, tourist visa, naghahanap ho ng lamia. Ay pagdating nyo ho dito, kahit pa ho kamag-anak ang inyong tinitirhan. Ano ha? Ito ho, i-real talk ha. Mahihiya ho kayong hindi magbigay sa bahay. Mahihiya ho kayo na hindi bumili ng grocery o mag-ambag, ano. Hindi lang ho yun ang gastos. Siyempre hindi pa ho kayo nagdadrive. Kayo ho'y mamamasahe. Bibili kayo ng mga bus card. Tapos bibili kayo ng SIM card dito. Yan, kayo siyempre kailangan nyo ng number dito sa Canada, ano ho? Ay gayon ho dito. Abay, ito ho. Ito ay kwento ni Kuya kagabi. May mga pinasahan daw ang kanyang pinsan sa mga restaurant. Ay ang sagot daw ng isang kababayan ay meron niya daw hiring. Kaso syempre may mga nakapila daw. At syempre ang inuuna yung munang internal hiring bago ho yung mga kagaya noong taong iyon na nag-a-apply ng walk-in. Syempre kahit kumbaga ako ho ang may-ari ng restaurant, syempre para magtagal dito sa restaurant ko ang mga empleyado kong Pinoy or kahit anong lahi, syempre bibigyan ko sila ng pakonsuelo. Yung kapatid mo ay i-line up na natin dito. Huwag kang aalis. Mga gayon ano ho. Gayon ho ang katotohanan dito ano ho. Wala hong kasiguraduhan na pag kayo nag-tourist visa dito, nag-visitor visa, kayo ay makakatagpo. Kailangan nyo hong makakuha ng lamia. Kailangan nyo hong makakuha ng employer na mag-i-sponsor ho sa inyo na bigyan ho kayo ng lamia ano ho. Ganyan ho ang katotohanan dito ngayon sa Edmonton, Alberta. Ngayon ko lang ho naranasan na dinig tong mga issue na ito. Dahil galing nga ho ako ng Newfoundland and Labrador, sa Labrador City po, ay wala ho namang gayong mga tourist doon at small town lang iyon. Ay pagdating ko ho dito sa Edmonton, ay talaga hong matindi ho ang kapwa natin Pilipino. Hindi ho lang ang kapwa natin Pilipino, marami pa ho. Tsaka take note ho, ang kakompetensya ho natin dito, kung kayo mag-walk-in, ay hindi ho lang ang Pinoy, iba't ibang lahi, ano ho. Ay ibig kong sabihin ay ganito, kung kayo hinihinga ng mga sabihin na nating 12,000 ang agency, sa tingin nyo ho, sa loob ng 2 taon, magkano ba ang 12,000? Convert sa peso, 400,000 mahigit. Sa tingin nyo ho ba sa loob ng 2 taon ay mababawi nyo yung 400,000 na yon? Dahil magbibigay kayo ng 12,000 Kaya ko nasabi na 2 taon dahil ang kontrata ng sa work permit 2 years ano ho. Gusto ko hula ang linawin sa inyo. Papaano kung halimbawang mahina kita ng restaurant, binawasan pa ho kayo ng oras? Ay dito ho kasi pag mahina ang kita, ay nagbabawas ng oras ang empleyado. Ay gusto ko hula ang kunin sa inyo. At talagang ako yung awang-awa naman doon sa pagkakakwento ni Kuya ay yung ba namang nagbebenta ho ng gamit ng kanyang pinsan sa Pilipinas, tapos ipupunta rito. Ngayon mag-4 na buwan na wala pang trabaho. Isinasama daw sa kung saan-saan. Ay pero syempre mahihiya ho naman tayo. Magkano ho ang bayad sa bahay? Sabihin na natin $400. Hindi ho naman laging libre sa kamag-anak. Ano ho? Mapera kung pagpunta mo dito, nanay at tatay mo o narito. Pwedeng hindi pa kayo magbayad. Pag ho mga pinsan laang, kamag-anak o kaya kapatid, syempre mahihiya ka sa asawa ng kapatid mo.
Halimbawang nasahod ka ng, sabihin na natin ng bi-weekly, isang buwan. Nasahod ka ng mga 2-3, ay hindi magkakasya ho yun. Magbabayad ka ng 400 sa bahay. Halimbawang pagkain mo pa, sabihin na natin $400 isang buwan. O yung mga bus ticket mo pa, ay yung binabayaran mo pa ngayong hinuhulugan mo sa agency na 12,000 na 2 years to pay. At ang mahirap dyan, kung ikaw ay may pamilya sa Pilipinas na naghihintay ng padala mo, yun ho mahirap. Talagang talagang yan ho ang sitwasyon ho ngayon dito sa Edmonton, Alberta. Sa mga nakakapanood ho ng bidyong ito, ay talagang hindi ko ho kayo sa discourage. Kung ho kayo pupunta ng Edmonton, Alberta, ay ipagpaliban nyo muna. Sa tingin ko hindi lang Edmonton, ay pati ho yung mga itong Toronto, parang ganon din ang nababasa ko eh. Ganon din yung mga bali-balita ko. Pero ito ho'y para lang sa Edmonton ha. At dahil pagbubukas ko ho ng Facebook ko, ay may naghahanap ho lagi ng trabaho doon sa Pinoy in Edmonton. Saan ho ba dito man nakakahanap ng trabaho na may willing magbigay ng lamiya? Aba, ay talaga hong kuwan ay. Nakakaawa yung mga kababayan natin na butit butit yung iba nagbenta. Ay paano kung halimbawa nangutahang, tas pagdating dito igayon, hindi ko ho kayo dinidiscourage ha. Ay isa ho sa paraan na makapunta rito ang visitor visa, tourist visa sa Canada. Pero hindi ho yun ay sinasabi ko na sa inyo ng lalaki sa lalaki ay hindi ho basta-basta ang makakahanap kayo ng agad ng trabaho dito. Kahit ho anong tibay na experience nyo dyan sa atin, ay sinasabi ko ho sa inyo ang tunay. Talaga hong mahirap. Yun ho namang mga nakarating na ho dito sa Canada, dito sa Edmonton, kung kayo ho ay hanggang ngayon ay wala pa rin trabaho, gaya nito ang pinsan ng nakausap ko, itsagain nyo na lang ho, gawin nyo na lang ho ang best nyo na makahanap ho ay ho lang yung talagang sabi ko nga dito sa title ko, let's tell the truth. Yan ay madali ho naman dito kung ikaw ay tourist visa. Halimbawa ikaw babae, magkakaasawa ka, magkakajowa ka dito ng Canadian citizen, yan PR, ay baka pwede pa ho. Pero pag yung sa panahon ho ngayon, ikaw ay tourist visa at ikaw mag-walk in sa mga restaurant, ay ay hindi lang ho kapwa natin Pilipino ang kakompetensya. Siya tayo uuwi na. Ang mahal na Reyna ay hindi na ho natin sinundot. Nasa bahay na ho at siya ho ay maagang umuwi. Ay magkita-kita ho tayo mamaya at maraming salamat ho. Ito, andito na ho tayo sa bahay. At tayo magpapahinga muna. Tutulog. Tapos gigising, magsasaay, magluluto para baon namin bukas ni Utoy at kakainin namin. Tapos pagkatapos magluto, ay diretso na ho ako ng cleaning. Ay siya, tayo muna ibababa ng sasakyan. Ayun nga ho, nabanggit ko sa inyo yung about sa tourist visa, sa visitor visa pa man or ano man yan. Ay hindi ho porket kayo nakarating dito o kaya nagbabala kayo, ay gusto ko muna sana'y mapanood yung bidyong ito. Hindi ho ibig sabihin makakahanap agad kayo dito ng trabaho. Talaga kahit karaming dala ang pera niya, kahit gaano karami ang dala niyong pera, pag kayo hindi nagkatrabaho agad-agad, ay syempre mauubos ho yan. Syempre 6 months ho lang ang kailangan niya, 6 months. Dahil ang mga visitor visa dito kailangan ng 6 months, tapos magre-renew ulit, gayon. Ay talaga ang dami nakikipagsapalaran ngayon dito sa Edmonton, Alberta. Siyempre, kung ako ang may-ari ng restaurant, ito, real talk. Kung ako ang may-ari ng restaurant, siyempre, mas pipiliin ko yung mga Canadian citizen. Mas pipiliin ko yung permanent resident. O kaya mas pipiliin ko yung mga open work permit, O kaya mas pipiliin ko yung yung mga student visa.
na pwede mag-work. Siyempre, yun hong tourist visa at saka visitor visa, siyempre, baka pinakahuling choice na po yun. Pero kung kayo naman ay bago pumunta rito at mismo kamag-anak nyo ang humikayat sa inyo na makarating dito sa Canada, punta ka dito at may mag-aayos ng inyong ng iyong papeles at talagang 100% magkaka-work ka, ay bakit hindi? Dahil sigurado na ho yun. Pero kung kayo ay parang pinilit nyo lang ang kamag-anak nyo, dyan ako titira sa inyo, makikitira ako dyan, ako nang bahalang maghanap ng trabaho, basta kailangan ko lang ng accommodation, magbabayad ako sa bahay, ay nakaw, wag muna ho kayong tumuloy sa panahon ngayon. Pero ang tingin ko dito sa messages pala ho ako, nadinig ko yun sa TikTok, sa Omninews. Try nyo magpunta sa pinanggalingan ko sa mga Atlantic Province. Yan, New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador. Baka may pag-asa pa. Pero pag dito sa Alberta, o kaya sabihin natin Ontario Province, Alberta Province, ay medyo alanganin Ay siya, tayo muna bababa At ako'y susubo ng kaunti. At matutulaw ganda ng panahon ngayon na mainit na mainit. Nawawala na ang isda kapangit yata ng aking para akong kukuan yan. Sobrang kuan liwanag na liwanag yan. Liwanag na liwanag. Ano bang weather ngayon? Yan, at papakita ho natin sa screen ko anong weather ngayon. Yan. Siya, dito na tayo sa bahay. Ay, mag-hi ka muna. Hi muna isa dyan. Yan. Ay siya, kita nyo rin mga papeles na yan ay ating iba-vlog. Yan. Yung mga papeles na yan, ay nagpapail na ho ang mahal na Reyna ng yung sa tax. Bali ang sabi ho ng mag-aayos ng tax namin, ay lahat daw ng mga resibo namin, mga sa hotel, sa restaurant, gasolina, nung kami nagbiyahe rito, isama namin, makiklaim ho namin. Ay siya, bago ho lahat, i-interview natin ang mahal na Reyna. Sawa ko, ang topic ko ngayon, anong mai-advise mo sa mga tourist visa? Saglit lang ayusin natin ang camera. Yan. Yan, anong mai-advise mo sa tourist visa, visitor visa na pupunta rito? Yung katotohanan ngayon. Marami kasing nag-tourist visa ngayon na umaasa na makakakuha sila agad ng trabaho. Okay. Sa madaling salita, mahirap ang kuha ng lamiya. Mahirap talagang makakuha. Makikipagsapalaran talaga sila. So, 50-50 talaga sila dito. Yung mga napapanood sa TikTok, sa YouTube, wag niyo pong paniwalaan yon kasi napakahirap po talagang kumuha. So ngayon, ang advice ko lang, kung tourist visa ka, kung ano yung line mo, dun ka magpo-focus. Kumbaga, nasa F&B ka, dun ka magpo-focus ng apply mo sa line mo. Although kasi yung iba, nag-jump sila sa ibang field. Kagaya ng kakilala natin, basta yes. So, may kakilala ho kaming ganon, pero so from warehouse, nag-jump sila ngayon sa F&B dahil may lamiya daw, which is risky. Okay. Totoong risky. Kasi di ba pag visitor visa dito, 6 months lang, pag tourist, 6 months, after 6 months kailangan mo mag-renew. Okay. Ay ano yung balita na ang bayaran ngayon sa tourist, sa pag-process sa agency, halimbawa nakakita ng lamiya, ay ano ba balita, magbabayad ka ng 8,000 to 12,000. Minsan nga 15,000 pa. Mura na nga yun kasi alin ang mura? Yung 8,000? Yung 8,000. Magkano sa pinsa ko? 9,000 or 8,000? 8,000 yata? Kasi yung sa 8,000 ho yata yun? Kasi yung sa katrabaho ko, yung isa kong katrabaho, yung pinakwento ko sa'yo. I-mention natin, hindi na. Wag na. 15,000 si kuya. 15,000 yung siningil sa kanya. Kaya tatlo yung trabaho niya. Dala niya yung... pero yun naman is
open work permit na siya. Yun nga lang, dala niya asawa niya, dala niya ang anak niya. Tapos, naka-open work permit siya. Tapos yung open work permit niya, wala siyang application ng permanent residence. Kaya yun, nahihirapan siya ngayon. Mahirap talaga. So, kahit na, yun nga, open work permit, nahihirapan, diba? So, ibig sabihin ho, hindi naman ho sa dinidiscourage namin kayo. Yung katotohanan, kung kayo ay pupunta rito na under ng tourist visa o kaya visitor visa o ano pa man yan, ay talagang sa panahon ngayon na ikwan, mahirap, ano ho. So, mas magandang i-advise na lang natin sa kanila, mag-agency na lang sila sa Pilipinas, di ba? Halimbawa, asawa ko. Pero, kung mag-agency sila sa Pinas, make sure na yung legit. Kasi marami rin mga legit. Okay, ang legit ho. Yung agency nagpalit sa amin, shout out. American Agency. Diyan sa May Robinson Galleria. American Philippines yan. Halimbawa, nagbayad ka ng 12,000. Magkano 12,000 sa peso? Sa atin sa Pinas? 12,000? Sa $40. What do you mean, bakit? Ba't mo tinatanong? Yan, no? 480,000, no? 480,000. Ay, di ba binibigay sa'yo, pag na-approve ka ng work permit, 2 years. Sa tingin mo, makikitain agad yung 480,000 naman yan, mababawi agad yan? Mababawi? Hindi agad. Kasi magbabayad ka pa sa agency, installment 2 years. Ay halimbawa may pamilya ka pa, naghihintay ng padala mo. Eh kahit naman kamag-anak mo, magbabayad ka ng $350, $400 sa bahay. Ay yung grocery mo pa, ay yung mga bus ticket mo pa, line ng telepono. Ay pero tapos ikaw ay mahilig po mamasyal, pumunta ka agad ng Rocky Mountain. Yun ho, ikaunting commercial lang, patawala, pero mahirap talaga. Mahirap po talaga. Napakahirap dito sa Edmonton. Maraming nag-aaral. Hindi ho namin alam na ganito dito. Dahil nabanggit ko sa kanila, galing tayo Newfoundland and Labrador. Doon sa small city ng Labrador. Kasi wala namang ganitong eksena. Small town. Wala namang ganitong eksena na mga tourist eh. Di ba? Wala. Dito lang, ano? Kasi ang mindset ng mga tao lagi, yung mga nasa Pinas, pupunta sila sa syudad, sa mga kilala, Toronto, Edmonton, Calgary. Yun yung mindset ng mga Pilipino, maganda sa city, ganyan. Pero, disclaimer lang ho, yan ka, gumamit na ako ng disclaimer. Hindi ho namin ko dinidiscourage, hindi ho lahat naman ng nag-tourist visa dito o kaya nag-visitor visa ay nauwi ng sawe. Yung ng luhaan, yung iba ho naman nakakatagpo. Pero gusto kong sabihin sa inyo, talagang matindi ho ang labanan. Dadaan ho kayo sa kompetensya. Kasi hindi lang naman Pinoy ang kompetensya. Matindi ang kompetensya. Lalo na ngayon, marami rin Ukrainian. Okay. Ay yun ho, naputol tayo kanina. At nung habang nagbablog ako kanina, nung bandang pahuli, ay si Utoy ay tumawag at nagpapasundo. Ay siya ay yun hong na-share ko kanina ay ang pinaka bottom line ho noong ating paksa ay gusto ko hong ipaalam sa inyo sa mga nagnanais na mag visitor visa dito sa Canada. Gusto ko hong ipaalam sa inyo na talagang sa panahon ho ngayon dito sa Edmonton, Alberta ay mahihirapan ho kayong makahanap ng trabaho. Gaya ho ng sabi ko kanina nung kalagitnaan ay hindi ko naman ho sa dinidiscourage kayo at pinahihina ang inyong kalooban para makapunta dito sa Canada. Sinasabi ko lang ho yung katotohanan. Yun hong mga taong napunta rito sa Canada, lalo na ho dito sa Edmonton, Alberta, ay may mga nagtatagumpay ho at may mga hindi nagtatagumpay. Ay tayo ho ay pupunta na ho sa ating cleaning. Ay ito ho, ako ay bagong gising, nakapagpahinga na, nakapagluto na. Tapos yung mga babaunin bukas, ayos na ho. Ang oras ho ngayon ay alas 7 ho ng gabi. Ay mga 1.5 hour lang naman ang aking cleaning. Minsan wala pa, minsan 1 hour 20 minutes or 1 hour 15 minutes. Ay siya, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho ako nagpapaalam sa inyo.
ay kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Magkita-kita ho tayo sa susunod na vlog ho natin. Hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless everyone. Tapos na ako maglinis. Yan, nasa likuran ko yung basura tsaka vacuum yan. Kahit pa paano, yung dalawang oras na routine ko dati ngayon nagiging 1.5 hour na lang. So not bad, ano? Kahit pa paano yung kikitain ko dito ay pandagdag din sa mga gastusin araw-araw, ano? Yan ang basurang itatapong ko. Tapos in-start ko na itong sasakyan at para yayao na tayo.